Isang ordinaryong gabi noong September 28, 1993, hindi inakala ni Eileen Sermenta at Alan Gomez na kahindik-hindik ang kanilang sasapitin. Habang nasa loob ng campus ng UPLB ay puwersahan silang isinakay sa isang puting van, dinala sa isang liblib na farm sa Calauan, Laguna at doon naganap ang isa sa pinakakarumal-dumal na krimen sa kasaysayan ng Pilipinas. Totoo bang iniregalo ng mga sospek ang dalaga kay Mayor Antonio Sanchez? Hayaan niyong ibalik ko kayo sa gabing nangyari ang krimen. In September 1993, the nation was shocked by one of the most brutal crimes in Philippine history, the rape and murder of University of the Philippines Los Baños student Eileen Sermenta of her companion, Alan Gomez. The crime was allegedly orchestrated by then Calauan, Laguna Mayor Antonio Sanchez, along with several of his men. According to court findings, Sermenta and Gomez were abducted at gunpoint by Sanchez's aides. Gomez was beaten and later shot, while Sermenta was taken to the mayor's rest house, where she was repeatedly assaulted before being killed. Pupuntahan lang dapat ni Eileen Sermenta ang kanyang kaibigan sa isang restaurant sa loob ng UPLB campus ng gabing yon. Habang naglalakad papunta, nadaanan siya ng kanyang fraternity brother na si Alan Gomez sakay ng kanyang Tamaraw van. Daglian itong huminto at inalok siyang ihahatid na lamang sa kanyang pupuntahan. Sa parking lot sa labas ng restaurant habang nag-uusap ang dalawa ay biglang tinutukan sila ng dalawang armadong lalaki. Pinalipat silang dalawa sa likod ng sasakyan at dito na nga ay may mga sumakay pang ibang kalalakihan na pawang mga armado. Tumakbo ang sasakyan mula Los Baños patungong Calauan, Laguna. Sa likod ng Tamaraw ay may nakabuntot na isang ambulansya. Dumiretso ang grupo sa Erais Farm, Barangay Curba sa nasabing bayan. Ang farm na ito ay pagmamay-ari ng alkalde ng bayan. Nang dumating na sila sa farm ay pinababa na nila ang dalawang biktima. Ng panyo si Eileen at si Alan naman ay tinamaan ang kamay. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas ang isang lalaki, si Mayor Antonio Sanchez. Bungad sa kanya ng isang lalaki. Mayor, ito na po ang regalo namin sa inyo. Ito po yung babaeng matagal nyo ng kurso. At sumagot naman ang Mayor. Aba, maganda pala talaga siya. Sino naman yung kasamang lalaki? Si Eileen Sermenta, 21 years old at Alan Gomez, 19 years old ay kapwa estudyante ng University of the Philippines Los Baños Campus. Ayon sa mga pahayag ng star witness ng krimen ay matagal na umanong kurso ni Mayor si Eileen. At si Alan Gomez, isang kawawang collateral damage. Nagkataon lang na nasa maling lugar siya at maling pagkakataon. Samantala, matapos yon ay dinala na si Eileen sa kwarto ni Mayor. Habang si Alan naman ay walang awang ng mga kalalakihan. Bandang mga alauna ng madaling araw, lumabas si Eileen sa kwarto ni Mayor. Hinang-hina at walang Lumabas si Mayor sabay sabing, "O sige mga anak, maraming salamat sa regalo nyo. Inyo na yan. Kayo nang bahala dyan." Sa puntong yon ay sinakay muli sina Eileen at Alan sa van. At habang binabaybay nila ang daan ay muling nakasunod ang ambulansya. Di kalaunan ay huminto ito. Ibinaba si Alan at itinatambak ng basura. Hindi pa nakontento, muling pinut ng arma. Sunod na tinungo ng grupo ang isang tubuhan sa Sitio Paputok, Barangay Mabakan. Pagdating doon ay halinhinang ng dalaga ng mga tauhan ni Mayor. Isa sa mga witness na driver ng ambulansya ang nagsabi na inalok pa siya ng mga ito na sumali sa kanilang ginagawa. Ngunit tumanggi siya dahil hindi niya umano masikmura ang kanilang pinaggagawa. Matapos ang uyang ginawa sa biktima, sa kabila ng matinding pagod at panghihina ay nakuha pa ni Eileen na lumuhod upang magmakaawa na wag siyang papat.
Ngunit sadyang halang ang kaluluwa ng mga sospek dahil matapos ito ay ipinasok sa alien ang dulo ng armal at walang ano-ano'y umalingaw-ngaw ang iniwan ng mga kalalakihan ng van sa tubuhan. Nasa likod ng sasakyan ang bangka ng kaawa-awang dalaga. Matapos ang mahabang gabing yon, nag-isip ang mga sospek ng paraan upang i-cover up ang kanilang nagawang krimen. Masasabing ganong kalakas ang loob ng mga ito dahil isa sa mga kasamahan nila ay ang mismong Deputy Chief ng Calauan PNP na si George Medialdea. Siya rin ang nagsabi kay Mayor noong nakaraang gabi na regalo nila ang dalaga sa kanya. Magkakasama sa krimen sina Vicencio Malabanan, Ziolo Ama, Luis at Rogelio Boy Corcolon, pawang mga bodyguard ni Mayor Sanchez. Dawit din ang pamangkin ni Mayor na si Baldwin Brion, ang hardinero ng alkalde na si Pepito Kawit at Aurelio Centeno, ang driver ng ambulansya. Noong umaga matapos ang krimen ay gumawa ng peking operasyon si George Medialdea sa lugar na malapit sa pinagtapunan nila ng bahay ni Alan Gomez. Magkakasama ang grupo sa palabas na yon. Kunwari ay nadaanan nila ang bangkay ni Alan. Pinabalik ni Medialdea si Centeno sa munisipyo upang kunwari ay may nadiskubre siyang bangkay. Noong dumating siya sa munisipyo ay andun din si Rogelio Boy Corcolon at pakunwaring nagsabi na may natagpuan ding bangkay ng babae sa tubuhan. Ang grupo din na nag-report kay mismong Calauan PNP Chief Canyo na may natagpuan silang bangkay. Noong araw ding yon, minaneho ng grupo ang van kung saan lula ng bangkay ni Aileen patungong UP Los Baños Police Station at doon ay kinumpirma ng mga kaibigan na ito nga ang bangkay ng biktima. Matapos ito ay ibinalik sa munisipyo ng Calauan ang bangkay ng dalawang biktima. At doon, sinabi ng suspect turned witness na si Aurelio Centeno na nakita niyang nililinis ng isang preso ang van marahil umano upang burahin ang mga ebidensya. Ang akala ng grupo ay magiging madali ang kanilang ginawang cover-up, ngunit dito sila nagkamali. Dahil kalaunan ay pumutok ang balita sa media. Nagdatingan ang mga local at foreign reporters sa maliit at tahimik na bayan ng Calauan. Nakialam na rin ang NBI sa investigasyon sa brutal na krimen. Noong una ay kinukonsulta pa ng mga investigador ang grupo ni Medialdea at maging si Mayor Sanchez dahil nasa jurisdiction nila nangyari ang krimen. Nagtangka pa ngang lituhin ng grupo ang investigasyon at sinubukang inguso ang isang person of interest at yon ay si Kit Alqueza, anak ng dating general at kaeskwela ng mga biktima. Love triangle umano ang dahilan kung bakit naganap ang krimen. Ang talagang target daw ng suspect ay si Alan Gomez dahil pinagseselosa niya ito. Ngunit ang anggulong ito ay hindi tumayo dahil wala namang matibay na basihan at ebidensya. Dahan-dahan, biglang natuon ang investigasyon kina Mayor Sanchez at sa kanyang mga tauhan dahil na rin sa kanilang mga inconsistencies, testimonya ng mga saksi at material evidences na lumulutang. Sa katunayan, yung basyo ng bala na ginamit kay Alan Gomez at Aileen Sermenta ay nagmatch sa armalite ni Rogelio Boy Corcolon nang idaan ito sa ballistics examination. Hindi nagtagal ay pinuntirya na ng mga investigador ang grupo ng alkalde. Kumuha sila ng search warrant sa korte upang halugugin ang Erais Farm ni Mayor at sa pangangalap ng mga ebidensya ay natuon ang kanilang atensyon sa isang maliit na puting belt loop. Bago ito ay may sinurrender pa mismo si Mayor Sanchez noong unang parte ng investigasyon na isang white pair of shorts na iniabot umano ng isang residente kay PNP Deputy Chief Medialdea sa paghihinala na ito ay pagmamay-ari ng biktima. Matapos mapasakamay ni Medialdea ay ibinigay naman niya ito kay Mayor na siya namang nagsurrender kay Chief of Police Canyo. Marahil ginawa nila ito upang palabasin na transparent sila at nakikipagtulungan sa investigasyon. Ang hindi nila alam, ito mismo ang magpapahamak sa kanila. Balikan natin ang belt loop. Idinaan ang shorts at belt loop sa isang fabric test. Noong lumabas ang result, nagmatch ang mga hiblan ng tela ng belt loop na natagpuan sa Erais Farm at ang shorts na isinurrender ni Mayor. Biglang bumaliktad si Aurelio Centeno. Inginuso niya ang mga sospek sa karumal-dumal na krimen. Kalaunan ay ginawa siyang state witness.
At noong August 13, 1993, inaresto si Mayor Antonio Sanchez. Dinala siya sa Camp Vicente Lim at iniharap sa media. Mariing itinanggi ng alkalde ang pagkakadawit sa krimen dahil noong gabi raw nang mangyari ang krimen ay kasama niya magdamag ang kanyang kiri. Ang ibang mga sospek, kanya-kanya ring alibay. Nagumpisa ang trial ng kaso noong September 29, 1993 sa sala ni Judge Harriet Demetrio. Inabot ng 16 months ang kaso at ang hatol, 7 counts of rape with homicide sa bawat akusado. Ibig sabihin, 7 life imprisonment. Sinabi ng judge na ang kasong ito ay a plot seemingly hatched in hell. Ibig sabihin, pawang mga demonyo lang ang makakaisip ng karumal-dumal na krimen. Matapos ito ay tuluyan ng nakulong ang mga suspects sa New Bilibid prisons. Pero hindi pa dito natatapos ang istorya dahil noong 2019, makalipas ang halos 3 dekada, ay napabalitang maaaring makalaya si Sanchez dahil sa batas na GCTA o Good Conduct Time Allowance. Ito ay isang pamamaraan upang mapabawas ang sentensya kung maganda ang pinapakita mong pag-uugali sa loob ng kulungan. Nang pumutok ito sa media at sa social media, inalmahan hindi lang ng mga kaanak ng mga biktima kundi pati na rin ng maraming Filipino. Galit ang mga mamamayan. At dahil sa negatibong resepsyon nito, mismong si dating Pangulong Duterte ay sinabing huwag palayain ang kriminal na mayor. Sa matinding backlash, hindi natuloy ang pagpapalaya kay Sanchez. May pagkakataon pang pinagre-resign ng dating hukom ng kaso na si retired Judge Harriet Demetrio si Salvador Panelo bilang Chief Legal Counsel ni Pangulong Duterte. Bakit? Kasi si Panelo ang tumayo bilang abogado ni Sanchez sa kaso noong nililitis ito. At ayon pa sa hukom ay imposible raw na walang kinalaman si Panelo sa naturang hakbang upang mapalaya si Sanchez. Makalipas ang 2 taon, March 27, 2021, natagpuang walang buhay sa kanyang kubol si Sanchez. Sinubukan pa itong isugod sa prison hospital ngunit idineklara itong on arrival. Ayon sa mga haka-haka, baka COVID-19 raw ang dahilan o di naman kaya ay dahil sa marami na itong iniindang sakit. Lumabas na lang ito sa balita, ngunit walang media coverage, wala ring litrato ng bangka. Basta ang sabi, ina ito. Nakulong man ang notorious na si Mayor Antonio Sanchez, ay tila ba'y hindi pa sapat ang hustisyang nakuha ng mga biktima dahil ni minsan, sa halos 3 dekada ay hindi nito inamin ang partisipasyon sa krimen.